Shalom sa inyong lahat. Ang kaawaan, kapayapaan at pag-ibig ay pasaganain nawa sa inyo. Judas 2. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Paminsan-minsan ay madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa ibang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Anong nadarama mo kapag winasak ka ng buhay? Eksodo. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. At ang ating dalangin ay mula sa awit 119, 116 at 117. Panginoong Diyos, Ama namin sa langit, alalayan mo po kami ayon sa iyong salita upang kami mabuhay at huwag mo po kaming hiyain sa aming pag-asa. Alalayan mo kami at kami maliligtas at magkakaroon kami ng laging pitagan sa iyong mga palatuntunan. Amen. Pang-apat na leksyon, ang mga salot. Titingnan natin ang siyam sa 10 salot na tumama sa Ehipto gaya ng mga palaka sa ilustrasyon. Ang ating susing talata, Exodo 9:35. Ang puso ng Faraon ay nagmatigas at hindi niya pinayagang umalis ang bayan ng Israel gaya ng sinabi ng Panginoon sa pamagitan ni Moises. Sino ang nagpatigas sa puso ng Faraon? Isa ito sa tatalakayin sa leksyong ito. Ayaw ng Faraon na umalis ang bayan ng Diyos. Hinding-hindi tahasang ipinaliwanag ng kasulatan kung bakit napaka-atubili ang Faraon. Malamang gaya ng madalas na kaso sa pang-alipin, ito'y pawang pang-ekonomika. Sila'y murang paggawa. Kaya ayaw niyang mawala ang anumang kalamangang pang-ekonomiko na ibinibigay ng maalipin na ito sa kanya. Kaya kakailanganin niya ang mga panghihikayat, hindi lamang para makuha ang kanyang pansin, kundi para baguhin din ang kanyang isip. Kasakiman, pagiging makasarili. Yan ay matinding bunga ng pagkakasala. Muli ay 3 paghahati ng leksyon. Una, Diyos laban sa mga Diyos. Kalawa, sinong nagpatigas sa puso ng Faraon. Ikatlo, mga salot nakatutok sa mga Diyos ng Ehipto. Doon sa una ay titingnan natin ang paghatol sa mga Ehipsyong Diyos. Sa ikalaway, Diyos o Faraon mismo ba ang nagpatigas ng puso ni Faraon? At sa ikatlo ay titingnan natin ang mga salot. Umpisahan natin ang unang 3 salot. Ang susunod ay mga langaw, hayop at pigsa at yelong ulan, mga balang, kadiliman. So, 9 na lahat yan. Unang pagkakahati. Ang Diyos laban sa mga Diyos. Tatalakayin natin ang paghatol sa mga Ehipsyong Diyos. Exodo 7, 10-12. Kaya't sina Moises at Aaron ay pumunta kay Faraon at kanilang ginawa ang ayon sa iniutos ng Panginoon. Inihagis ni Aaron ang kanyang tungkod sa harap ni Faraon at ang kanyang malingkod at ito'y naging ahas. Nang magkagayoy, pinatawag naman ni Faraon ang mga pantas at ang mga mangangaway
at ang mga salamangkero sa Ehipto ay gumawa rin ng gayon din ayon sa kanilang mga lihim na kaalaman. Inihagis ng bawat isa ang kanya-kanyang tungkod at naging mga ahas. Ngunit nilamo ng tungkod ni Aaron ang mga tungkod nila. 1,500 mga Diyos at Diyosa, kamangha-mangha ang dami. Ang paparating na mga digmaan ay magiging sa pagitan ng buhay na Diyos at ang Ehipsyong mga Diyos. Ang nagpapalala ng mga bagay ay na ang Faraon ay tinuturing ang sarili na isa sa mga Diyos na iyon. Hindi makikipaglaban ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo o kahit sa Ehipto mismo, kundi laban sa kanilang mga Diyos. Sinasamba ng mga Ehipsyo ang mahigit na 1,500 na Diyos at Diyosa. Ang biblikal na talata ay malinaw. Ilalapat ko ang hatol laban sa lahat ng mga Diyos ng Ehipto. Ako ang Panginoon. Exodo 12:12. Bakit sa mga Diyos at Diyosa? Ang dahilan ay upang ipakita na wala silang kapangyarihan laban sa makapangyarihang sa lahat o omnipotenteng Diyos sa langit. Bagamat hindi sila ang talagang pakay ng mga Ehipsyo, ay mararanasan nila ang paghihirap bunga ng mga salot. Collateral damage, sabi nga. Maya-maya, ito'y muling magbibigay diin. Ngayon nang ang paglalakbay ng Israel mula sa Ehipto ay ikwinento, ang kanilang mga Diyos ay hinatulan ng Panginoon. Bilang Kapitulo 33, talatang 4. Ang halimbawa ng mga tungkod ahas. Isang halimbawa nitong paghuhukom sa kanilang mga Diyos ay maayos na ipinakita ng himala ng tungkod na naging isang ahas. Exodo 7:19-12. Sa Ehipto, ang Uranus na Diyosang Wadjet ay binigyang katauhan ng isang kobra at kinatawanan ang pinakamataas na kapangyarihan sa ibabaw ng hilagang Ehipto. Ang simbolo na isang kobra na lumilitaw sa korona ng Faraon, isang tanda ng kanyang kapangyarihan, Diyos, maharlika at dakilang autoridad. Dahil itong Diyosa ay dudura ng kamandag sa mga kaaway ng Faraon. Kaya nga may malaking kahulugan yung tungkod na naging ahas. Naniniwala rin ng mga Ehipsyo na ang banal na ahas ay gagabayan ng Faraon sa kanyang kabilang buhay. Kahigitan ng ahas ng Diyos, Neb-Heb-Kaw. Nang ang tungkod ni Aaron ay naging isang ahas at kinain ang lahat ng ibang mga ahas sa harap ng hari, ang pangingibabaw ng buhay na Diyos sa Ehipsyong mahika ay naipakita. Hindi lamang ang sagisag ng kapangyarihan ng Faraon ay nasupil, kundi dinakma ito ng mga kamay ni Aaron at Moses. Exodo 12:15. Ang kauna-unahang pagharap ay nagpakita ng kapangyarihan at pamamanginoon ng Diyos sa ibabaw ng Ehipto. Si Moses bilang kinatawanan ng Diyos ay may mas malaking autoridad at kapangyarihan kaysa sa ginawa ng Diyos na Faraon mismo. Ito'y makabuluhan ng sinaunang mga Ehipsyo ay tinuturing
ang isang Diyos na ahas ni Hebkaw na maging banal, minumutya at sinasamba. Ayon sa kanilang mitolohiya, itong ahas na Diyos ay may malaking kapangyarihan dahil 7 kobra ang nilunok niya. Nakakatuwa. Ang kobrang ahas ng Ehipto na kumain ng 7 kobra ay nilunok ng ahas ng tungkod ni Aaron. Kaya nakipag-usap ang Diyos sa mga Ehipsyo na siya, hindi ang ahas na Diyos, ang may pinakamataas na kapangyarihan at autoridad. Pagkatapos ng gayong malaking pagtutuos, naunawaan nila kaagad at malinaw itong mensahe. Ang tanong ay, paano natin pahihintulutan ang Panginoon na magkaroon ng soberanya sa sinumang mga Diyos na naghahangad na mangibabaw sa ating buhay? Maraming mga maaaring maging Diyos para sa atin, kahit pa nga tayo mismo ay maaaring maging Diyos. Piliin natin siya bilang nag-iisang Diyos sa ating buhay. Yan lamang ang paraan. Pangalawang pagkakahati. Sinong nagpatigas sa puso ng Paraon? Tatalakayin natin ang Diyos o ang Paraon mismo. Exodo 4:21 at 8:15. Ngunit aking papatigasin ang kanyang puso at hindi niya papayagang umalis ang bayan. Yan ang unang talata. Sa 8:15 naman, ngunit nang makita ni Faraon na nagkaroon ng sandaling ginhawa, pinatigas niya ang kanyang puso at hindi niya dininig sila. Pahiwatig mula sa mga salot. 9 beses na pinatigas ng puso ng Faraon ay ipinapalagay sa Diyos. Yan ay makikita sa Exodo Kapitulo 4, talatang 21, Kapitulo 7, 3, 9, 12, 10, 20 at 27, Kapitulo 11, talatang 10 at Kapitulo 14, 4 at 8. 9 beses yan. Iba pang 9 beses ay sinasabing pinatigas ng Faraon ang sarili niyang puso. Nakita natin yan sa Exodo 7, 13, 14, 22, Kapitulo 8, 15, 19, 32, at Kapitulo 9, 7, 34 at 35. Siyam na rin mga talata yan. Sino ang nagpatigas ng puso ng hari? Ang Diyos o ang Faraon mismo? Makabuluhan na sa kwento ng 10 salot sa Exodo. Sa bawat unang 5 salot, ang Faraon lamang ang ahente ng pagpapatigas ng sarili niyang puso. Ibig sabihin ay dun sa unang 5, ang mababasa sa talata ay pinatigas na Faraon ng kanyang puso. Mula sa pang-anim na salot patuloy. Gayunman, ang biblikal na talata ay nagsasabi na ang Diyos ang siyang nagpatigas ng puso ng Faraon. Exodo 9:12. Ang kahulugan ng lahat ng ito'y ang Diyos ay pinalakas o pinalalim ang sariling pagpili ng Paraon, ang kanyang sadyang kilos, gaya ng sinabi ng Diyos kay Moses na gagawin niya. Exodo 4:21. Ibig sabihin, doon sa unang 5 salot ay pinapakita ron ng katigasan ng puso ni Paraon. At doon sa huling 10 ay binabanggit doon na ang Diyos ay pinatitigas ang puso niya. Ang ibig sabihin niyan ay pinalakas yung
pagkatigasan ng puso niya. Palawakin natin ito. Ang Faraon at ang kanyang malayang kalooban, ipinadala ng Diyos ang mga salot upang tulungang magsisi ang Faraon at upang palayain siya mula sa kadiliman at kamalian ng kanyang pag-isip. Actually, 2 beses na nagsisi ang Faraon. Makikita ito sa pang-7 at pang-8 salot. Hindi lumikha ang Diyos ng sariwang kasamaan sa puso ng Faraon. Sa halip, simpleng ibinigay niya ang Faraon sa kanyang sariling masasamang simbuyo. No? Hindi siya ang nagpatigas. Tinulungan lang niyang tumigas lalo yung matigas na puso ni Faraon dahil sa mga salot na binigay ng Panginoon. Iniwan niya siya na wala ang pumipigil na biyaya ng Diyos at sa gayon ay inabandona siya sa sarili niyang kasamaan. Iyon ang ibig sabihin ng pinatigas ng Diyos ang puso niya. Pinabayaan niya siya sa katayuan niyang pinapatigas ang kanyang puso. Nasa Paraon ang kanyang malayang kalooban. Maaari niyang piliin para o laban sa Diyos at nagpasa siya na laban dito. Sa makatwid, hindi ang Diyos ang nagpatigas ng kanyang puso. Sapagkat kung gagawin niya yon ay lalabagin niya ang malayang pagpili ni Faraon. Ang nangyari lamang ay pinabayaan niya siya sa kanyang pagpapatigas ng kanyang puso. Ang kitang-kitang leksyon. Nabigyan tayo ng kakayahan upang piliin ang pagitan ng tama at mali, mabuti at masama, pagsunod at pagsuway. Mula kay Lucifer sa langit hanggang kina Adan at Eva sa Eden, hanggang sa Faraon sa Ehipto at hanggang sa atin ngayon, saan man tumitira tayo, pumipili tayo alinmang buhay o kamatayan. Ganun talaga sapagkat lahat tayo ay binigyan ng kalayaang pumili. Isang pagkakatulad. Isipin ang sikat ng araw sa mantikilya at luwad. Matutunaw ang mantikilya, ngunit titigas ang luwad. Ang init ng araw ay pareho sa dalawa, ngunit may dalawang magkaibang tugon sa init at dalawang magkaibang resulta. Ang epekto ay nakadepende sa sangkap. Sa kaso ng Faraon, masasabi na ito'y nakadepende sa saloobin ng kanyang puso tungo sa Diyos at ang kanyang bayan. Ang pagpapatigas ng kanyang puso ay sarili niya bilang tugon doon sa init ng sikat ng mga salot. Ang tanong sa atin ay ganito. Anong pagpili gamit ang malayang kalooban ang gagawin mo sa mga susunod na araw? Kung nalalaman mo kung ano ang tamang pagpili, paano mo ihahanda ang sarili mo upang magawa ito? Ang focus natin dapat ay sa relasyon natin sa Diyos. Sapagkat mula sa Kanya ang kapangyarihan na makakapili tayo doon sa tama, hindi sa mali. Pangatlong pagkakahati. Mga salot na nakatutok sa mga Diyos ng Ehipto. Unang tatalakayin ang unang 3 mga salot. Exodo 7, 19, 8, 6 at 17. Kunin mo ang iyong tungkod at iunat mo ang iyong mga kamay sa tubig sa Ehipto at kanilang mga ilog at kanilang mga bambang at sa mga kanilang mga lawa at sa lahat nilang
tipunan ng tubig upang maging dugo ang mga ito at magkaroon ng dugo sa buong lupain ng Ehipto. Talatang 8, Kapitulo 8, 6. Iniunat ni Aaron ang kanyang kamay sa tubig ng Ehipto at ang mga palaka ay nag-ahunan at tinapakan ang lupain ng Ehipto. Yun ang ikalawang salot. Yung ikatlo naman, 8:17. Iniunat ni Aaron ang kanyang kamay, hawak ang kanyang tungkod at hinampas ang alabok ng lupa at nagkaroon ng kuto sa tao at sa hayop. Ang lahat ng alabok ng lupa ay naging mga kuto sa buong lupain ng Ehipto. Yan ang unang tatlo. Ang 10 salot sa Ehipto ay nakatutok hindi sa mga tao ng Ehipto, kundi sa kanilang mga Diyos. Bawat salot ay tatama kahit isa sa mga ito. Kamay ng tubig sa Ehipto at ang mga palaka ay nag-ahunan at tinapakan ng lupain ng Ehipto. Ipinalam ng Diyos kay Moses na ang pag-uusap sa paraon ay magiging mahirap at halos imposible. Exodus 7:14. Nais ng Diyos na ipahayag ang kanyang sarili sa paraon at sa mga taga-Ehipto. Kaya nagpasya siyang makipagtalastasan sa kanila sa isang paraan na maunawaan nila. Kaya nga ay patungkol sa mga Diyos at Diyosa nila. Ang lahat ng mga salot ay nakakapit sa mga Diyos nila, kaya maunawaan nila ang ibig sabihin ng mga salot. At saka ang mga Hebreo ay makikinabang mula sa konfrontasyong ito dahil matututunan nila ng higit pa tungkol sa kanilang Diyos. Matagal na sila sa Ehipto at walang paraan na malaman nila ang tungkol sa kanilang Diyos. At ngayon ay unti-unti nilang makikita ang kanyang kapangyarihan. Unang Diyos, sa kay Hapi, Diyos ng Nilo. Kaya nga ang tubig ng Nilo ay naging dugo. Ang unang salot ay nakatutok laban kay Hapi, ang Diyos ng Nilo. Ang buhay sa Ehipto ay lubos na nakadepende sa tubig mula sa Nilo. Kung saan may tubig, may buhay. Ang tubig ang bukal sa buhay, kaya inimbento nila ang kanilang Diyos Hapi at sinamba siya bilang ang tagabigay ng buhay. Siyempre, ang buhay na Diyos lamang ang bukal ng buhay, ang lumalang ng lahat, kabilang ang tubig at pagkain. Ang pagbabago ng tubig sa dugo ay sumisimbolo sa paglilipat ng buhay sa kamatayan. Hindi kaya ni Hapi na magkaloob at mag-ingat sa buhay. Ang mga ito ay posible lamang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Siya kasi ang manlalang. Ikalawa, sa kay Heget, ang palakang Diyosa. Sa panahong ito, ang palakang Diyosa si Heket ay tuwirang hinarap. Sa halip ng buhay, nagpalabas ang Nilo ng mga palaka na kinatatakutan, kinasusuklaman at kinapupuotan ng mga Ehipsyo. Nais nilang puksain ang mga ito. Ang saktong panahon ng ang salot na ito'y inalis ay nagpakita ng kapangyarihan ng Diyos ay nasa likuran din itong mga salot. Sa kay Geb, ang Diyosa ng lupa, ang pangatlong salot na ito ay ang pinakamaiksing paglalarawan.
Ang uri ng insekto rito, Hebreo kinim, ay hindi malinaw. Ito kaya ay niknik, lamok, garapata, o kuto. Ito'y nakadirekta laban sa Diyos na si Geb, ang Ehipsyong Diyos ng lupa. Mula sa alikabok ng lupa ay naglabas ang Diyos ng mga niknik na kumalat sa buong lupa. Hindi kayang kopyahin ang himalang ito. Ang Diyos lamang ang makakalikha ng buhay. Idineklara ng mga mahiko, ito ang daliri ng Diyos. Exodo 8:19. Ang paraon, gayunman, ay hindi pa rin natitinag. Isipin kung gaano katigas ang puso ng paraon. Pinalalala ito ng paulit-ulit na pagtanggi sa pag-udyok ng Diyos. Anong diksyon ang meron dito para sa bawat isa sa atin sa tungkol sa palagiang pagtanggi sa pag-udyok ng Diyos sa pamagitan ng kanyang Espiritu? Alam natin na ang paulit-ulit na pagtanggi sa ministeryo ng banal na Espiritu upang tayo magsisi ay mauwi sa kasalanang hindi mapapatawad. Kasi pag hindi mo hiningi ang kapatawaran, hindi ka magkakaroon ng kapatawaran ng kasalanan. Yan ang kasalanan laban sa Espiritu. Pangalawang pagtatalakay, mga langaw, hayop at pigsa. Exodo 6:8, 24, 9, 6 at 10. Pumasok ang palumpong ng mga langaw sa bahay ni Paraon, sa bahay ng kanyang malingkod at sa buong lupain ng Ehipto. Ay nasira ang lupain dahil sa mga pulupulutong na langaw. Hirap imagine niya, no? Pero alam naman natin na may mga langaw na nakakabwisit yan. Kahit iisa yan na palipad-lipad, padapo-dapo sa atin. Lalo na kung napakarami, sabi rito pulupulutong ng mga langaw. Lalong nakakainis yan. Ang isang sa Diyos nila ay patungkol sa langaw. Titingnan natin yun mamaya. Sa talatang 9:6, ang lahat ng hayop sa Ehipto ay namatay, ngunit ang hayop ng mga anak na Israel ay walang namatay kahit isa. Yun naman ang mga hayop naman, baka, tupa, kambing, kamelyo, ano man ang kanilang mga hayop. Yun ang sumunod na salot. Talatang 10. Kaya't sila'y kumuha ng abo sa horno at isinaboy ito sa impapawid at naging pigsang sumusugat sa tao at sa hayop. Yun ang ikatlo dito sa seksyong ito na ika-4, ika-5 at ika-6 na salot. Sakay Watchit, Diyos ng na langaw. Ang Ehipsyong Diyos na si Watchit ay ang Diyos ng langaw at ng mga latian at kumunoy. Ang Diyos na si Kepri ng sumisikat na araw, paglalang at bagong buhay ay inilarawan na may ulo ng isang salagubang. Ang mga Diyos na ito'y tinalo ng Panginoon. Sa salaysay na ito, Exodo 8:20-24, samantalang nagdurusa ang mga Ehipsyo, ang mga Hebreo ay naingatan. Sila ay nasa isang lugar na kaya sila ay hindi nakakaranas ng epekto ng salot. Meron din, kaya wala ng tubig. Pero itong mga nakakabwisit na karanasan ito ay hindi sila apektado. Nagpasimula ang pagkipagtawaran ang Faraon. Walang dudang tumitindi ang kahirapan. Nahanda siyang payagan ng Israel
na sambahin ang kanilang Diyos at maghain sa Kanya, ngunit sa lupain ng Ehipsyo lamang. Pumayag siya, sige, pero dito lang, huwag kayong lalabas ng Ehipto. Dito lang. Ah, May problema yan. Muli, ang lahat ng mga ito'y isang pagtatangka ng Diyos upang ipaalam sa Paraon na ako ang Panginoon sa gitna ng lupain. Ang kanyang mga kondisyon ay hindi matutugunan dahil may mga hayop na tinuturing na banal sa Ehipto at ang paghahain ng mga ito'y magiging sanhi ng karahasan laban sa mga Hebreo. Sabi nila Moises at Aaron ay hindi pwedeng dito lang kami maghahandog sapagkat ang inihahandog namin ay mga hayop na tinuturing na banal. Magagalit ang mga mamamayan nyo at maaari kaming batuhin. Sa inang sabi nila. At saka, hindi ito ang panukala ng Diyos para sa Israel. Anong panukala niya? Ilabas sila mula sa Ehipto at dalhin sa Kanaan. Sakay Hathor, Diyosa ng pag-ibig at proteksyon. Ang susunod na salot ay babagsak sa mga hayop. Si Hathor, ang Ehipsyong Diyosa ng pag-ibig at proteksyon, ay inilarawang may ulo ng isang baka. Ayan, kaya simbolo yan ng mga hayop na pupuksain. Isang torong Diyos si Apis ay napakapopular din at lubos na pinahalagahan sa sinaunang Ehipto. Kaya dito sa panglimang salot, karagdagang pangunahing mga Diyos ay tinalo ng mga hayop, ang mga hayop ng Ehipsyo ang namatay. Ang susunod, sakay Isis, Diyosa ng medisina, mahika at karunungan. Sa pang-anim na salot, ang lubos na pagkatalo ni Isis, ang Diyosa ng medisina, mahika, karunungan, ay naipakita. Makikita rin natin ang pagkatalo ng mga Diyos gaya ni Sekhmet, Diyosa ng gera at ng mga peste, at si Imhotep, Diyos ng medisina at pagpapagaling. Wala silang kakayahang ingatan ang sarili nilang mga sumasamba. Kabalintunaan, ngayon kahit na ang mga mahiko at salamangkero ay talagang nasaktan na hindi maaaring magpakita sa bulwagan na nagpapakita na sila'y walang kakayanang labanan ang lumalang ng langit at ang lupa. Sa unang pagkakataon ay ng kwento tungkol sa 10 salot, nagsasabi ang talatang pinatigas ng Panginoon ang puso ng Faraon. Exodo 9:12. Gaano man maaaring nakakalito itong pagrala. Kapag naunawaan sa buong konteksto, ito'y muling naghahayag na ang Panginoon ay papayagang anihin natin ang mga kahinatnan ng ating patuloy na pagtanggi sa Kanya. Tandaan natin, patuloy na pagtanggi. Bumabalik tayo ron sa patuloy na pagtanggi sa Kanyang banal na Espiritu na tinutulungan tayo magsisi at humingi ng kapatawaran ng ating pagsisisi. Pangatlong pagtatalakay, yelong ulan, mga balang at kadiliman. Exodo 9:22, 10:14-12. Iulat mo ang iyong kamay paharap sa langit upang magkaroon ng yelong ulan sa buong lupain ng Ehipto at babagsak sa mga tao, sa mga hayop at sa bawat mga halaman sa parang sa buong lupain ng Ehipto. Talatang 10, Kapitulo 10, talatang 14. Ang mga balang ay lumapad sa buong lupain ng Ehipto at dumagsa sa lahat ng hangganan ng Ehipto. Totoong napakakapal ng mga balang na hindi nangyari noon at hindi na mangyayari pa.
Ang ikatlo sa pulutong na ito, Kapitulo 10, talatang 22. Kaya't iniunat ni Moises ang kanyang kamay paharap sa langit at nagkaroon ng makapal na kadiliman sa buong lupain ng Ehipto ng 3 araw. Sa kay Not, diyosa ng himpapawid at kalangitan. Si Not ay ang Ehipsyong diyosa ng himpapawid at kalangitan at madalas na inilalarawan bilang kumukontrol sa nangyayari sa himpapawid at sa lupa. Si Osiris ay ang Diyos ng mga pananim at fertilidad. Sa Biblia, ang yelong ulan ay madalas na nauugnay sa paghuhukom ng Diyos. Sa panahon nitong salot, yung nagtatago ng kanilang mga pag-aari sa isang ligtas na kanlungan ay maiingatan. Siyempre, babagsak yung ulan na yelo sa mga hayop. Kung ang mga hayop ay nasa labas ng tahanan, ay tatamaan sila, mamatay. Kaya yung mga taga-Ehipto na nagpasok ng kanilang mga hayop sa loob ng kanilang bahay, nailigtas nila ang kanilang mga hayop. Bawat isa ngayon ay masusubukan. Sila ba'y maniniwala o hindi? Maniniwala sa salita ng Diyos at kikilos ng naaayon? Inaanunsyo ng Diyos na ang kanyang layunin sa pagpapahintulot na mabuhay ang paraon ay para makilala siya ng buong mundo. Umaamin ngayon ang hari ng Ehipto na nagkasala siya. Ngunit maya-maya magbabago ang kanyang isip. Kagaya nga banggit ko kanina, 2 beses siya na magsisisi, aaminin na siya nagkasala. Sa kay Set, Diyos ng bagyo, gera at kaguluhan. Ang Ehipsyong Diyos ng bagyo, gera at kaguluhan ay tinawag na Set. Kasama si Isis, sila ay itinuring na mga Diyos ng agrikultura. Si Shu, ang isang Diyos ng himpapawid. Si Serapis ay binibigyang katauhan ng banal na kamahalan, fertilidad, pagpapagaling, at kabilang buhay. Wala ni isa sa kanila sa mga Ehipsyong Diyos ang makakapigil sa paghuhukom ng Diyos dahil ang mga Diyos ay walang halaga. Hinimok ng malingkod ng Faraon na pahintulutan ang Israel na umalis, subalit muli siyang tumanggi. Nag-alok siya ng kompromiso na kaagad na tinanggihan ni Moises dahil ang mga babae at bata ay isang mahalaga at laging magkasamang bahagi ng pagsamba at ng komunidad ng panampalataya. Ang gusto kasi ng Paraon ay humayo ang mga lalaki lamang at sumamba sa Diyos. Iwan ang mga babae at mga bata. Siyempre, para may babalikan, hindi makakaalis ng wala ang mga pamilya. Kaya hindi pumayag si Moses. Ang susunod ay sa kay Ra, Diyos ng araw. Si Ra ang pangunahing Diyos ng Ehipto. Si Tot ay isang Diyos ng buwan, araw at buwan, bilang iyan ay pinanggagalingan ng liwanag o ilaw. Alinman ay hindi makapagbibigay ng ilaw sa susunod na salot kasi kadiliman. Yung sikat ng araw at ang buwan ay mawawala. Muling susubok ang Paraon na makipagtawaran, ngunit walang katuturan. Isang 3 araw na kadiliman ang tumama sa Ehipto, ngunit may ilaw kung saan naninirahan ang Israel. Iyon ay sa Goshen. No? Napakahirap niyan. Napakadilim at wala kang makikita. Ni aninag ng mga bagay, mga tao, hindi mo makikita. Pusikip, ang tawag niyan, pusikip na kadiliman. Ay 3 araw, araw at gabi.
madilim talaga, wala kang makikita, napakahirap niyan. Gayunman, ang pagkakabukod ay hindi maaaring maging mas kamangha-mangha. Anumang pambubugbog ang tinanggap ng bansang ito, determinado ang Faraon na gumanti at hindi sumuko. Bagamat hindi natin naalaman ang mas lalalim niyang motibo, sa ilang punto ito'y maaaring maging isang pagmamalaki lamang. Napapahiya siya. Kaya patuloy na tumitigas siya. Gaano mang makapangyarihan ang ebidensya, gaano mang kitang-kita ang nangyayari, gaano man na ang tamang pagpili ay talagang nasa harapan niya matapos ang pangangawa, tumanggi pa rin ang Paraon na sumuko sa kalooban ng Diyos at bayaang umalis ang mga tao. Ano ngang madramang halimbawa ng mga salitang ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. Kawikaan 16:18. Walang anumang paggamit ng sobrenatural na kapangyarihan upang patigasin ang puso ng hari. Ibinigay ng Diyos sa Faraon ang pinakakitang-kitang katunayan ng makalangit na kapangyarihan. Ngunit matigas na tumanggi ang monarko upang makinig sa liwanag. Lahat ng pagpapakita ng sukdulang kapangyarihang tinanggihan niya ay ginawa siyang higit na determinado sa kanyang rebelyon. Ang binhi ng rebelyon na inihasik niya nang tinanggihan niya ang unang kababalaghan ay nagbunga ng kanilang ani. Ito'y isang mariing babala para sa bawat isa sa atin sa panahong ito. Amen. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang makapangyarihan sa lahat, at gayon man ay maibiging Panginoon. Dalangin ko na makikita mo ang kanyang unat na mga kamay na ipinakita sa mga salot na nagsasabi sa iyo kung paano nilalayon niyang abutin kahit ang pinakamatigas na ulo. At gayon din, maging matiising ka sa mga sumasalungat sa iyo. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.